Detalye ng ating mga balita, patuloy na makakaapekto sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas ang habagat o southwest monsoon. Ayon sa Pag-asa, asahan ng pagulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental sa susunod na 24 oras. Bahagyang makulimlim hanggang sa makulimlim na kalangitan, may isolated rain showers at thunderstorms naman ang posibleng mangyari sa natitirang bahagi ng Luzon, gayon din sa Aklan, Capiz at Negros Oriental. Inaasahan din ang kalat-kalat na thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Moderate hanggang sa malakas na hangin at katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang inaasahan sa Luzon at Western Visayas. Samantala, inaasahan na muling lalakas naman ang habagat ngayong weekend dahil sa isang low pressure area na posibleng mabuo sa Philippine Sea ngayong araw o bukas. Dahil dito inaasahan na magiging maulan ang long weekend. Kasi Monday holiday, August 31. Oo nga pala, no ha? National Heroes Day sa ilang lugar sa Hilagang Luzon, kabilang ang Ilocos, La Union at Baguio City. Si Kaobet Badrina ng Pag-asa, kasama na natin. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Meron po tayong na-monitor, may nabuo pong low pressure area na huling namataan may 1,000 kilometro silangan ng Northern Luzon. At sa ngayon nga po, ay may posibilidad na ito yung maging bagyo sa susunod na 48 oras o in the next 2 days. Bagamat base po sa mga latest na datos natin, ito naman ay malitang posibilidad na maglandfall at putungo ulit ito sa may bahagi ng Taiwan kung sakali po, no? Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Inaasahan po natin mas malaki yung posibilidad ng hanggang kumisay malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Zambales at Occidental Mindoro dulot ng habagat, habang magiging maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po sa Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi ng Central Luzon, at gayon din sa may Calabarzon at sa may area po ng Mindoro provinces, including din yung Metro Manila. Sa iba pang bahagi nating bansa, mga localized rain showers and thunderstorms naman po ang mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Wala po tayong nakataas sa gale warning, kaya ligtas pa rin po malawat yung mga sakyang pandang at mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Mag-ingat na lamang po pag may thunderstorm na kung minsan nagpapalakas ng alon ng karagatan. Sa ngayon po, no, ito po yung ating latest sa lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Kaobet, ano magiging pangalan ng bagyo? Ang susunod po na pangalan ng bagyo, pag nabuo po ito, ay yung Pilandok. Lipit ha? Haba. Basta po tayo dun sa Obet, so Pilandok na po. Pilandok ha? Haba ano na? Saan nyo naman napulot yung Pilandok? Wala namang pangalan. May ibang may pangalan Pilandok? Isa po itong mouse deer sa Palawan. Yun po yung pinanggalingan niya. Opo. Kung naalala niyo rin po, nung mga kabataan natin, Sir Angel, di ba may kwento niya, ang Pilandok at ang pagong, parang naalala ko nung bata ko eh. Hindi, o sana. Binaw ang tawag namin dyan eh, binaw. Yun pala. Okay. Sa inyo pala, sa ano pala, saan to? Sa Palawan, di ba? Opo, Philippine mouse deer po Philippine siya. mouse. Mouse deer. Yes. Hindi yes, deer. Opo, mouse deer po. Iba pa na yung binaw. Yun namang binaw, talagang deer yun, Philippine deer yun. Ito po yung medyo maliit po. Maliit. Opo. Mouse deer. Sige. Opo, kilala din pala siya bilang Balabac chevrotane. Ayan, sabi dito. Balabac chevrotane. O Pilandok. Yun po yung kanyang ano. Pinahirapan mo talaga ha. Sige. Sige. At paalala po ng mga kababayan natin na meron tayong hayop na Pilandok. Hindi po yung sa Balabac. Opo. Thank you, Kaobet ha. Salamat po, Sir Angel. Si Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa. Magandang